Naranasan mo na ba yung kumakain ka, tapos biglang may dumating na bisita, hindi mo inaasahan? Siyempre, yayayain mo. Nung pagyaya mo, pumayag. Kaso nung pag-check mo ng kaldero, wala na palang laman. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Sinasabi na tayo ng mga Pilipino ay meal-oriented. Halos lahat ng pagtitipon ay laging mayroong pagkain. Sabi sa CFC number 37, we Filipinos are meal-oriented. Mahilig tayo sa salo-salo at kainan. Because Filipinos consider almost everyone as part of their family, parang pamilya. We are known for being gracious hosts and grateful guests. Serving our guests with the best we have is an inborn value to Filipinos, rich and poor alike. Kaya nga pag may handaan, minsan magtataka ka na lang saan ba galing yung mga plato? Saan ba galing yung mga baso? Hindi ko yung nakikita. Bakit? Ngayon lang ito nilabas ni nanay. Bakit ngayon lang ito nilabas? Samantalang kami hindi namin ito ginagamit. Diba? Kasi ganun tayo. Pag may bisita, talagang binibigay natin ang the best. Kasi nga, we are meal-oriented people. Nasabi pa dito, we love to celebrate any and all events with a special meal. Even with unexpected guests, we Filipinos try our best to offer something. This in a meal that we find meaning in life. Sabi dito sa CFC number 37. Kaya nga, Jesus as Eucharist, si Jesus sa Eucharistia, ay hindi lamang siya host. Hindi rin niyang siya pagkain. Siya rin na yung ating guest sa ating mga pagdiriwang. In fact, sabi dito sa New Testament, more than 25 times nabanggit ang kainan. Kaya nga sa Gospel, kung maaalala niyo si Jesus ay tinawag na glutton and drunkard. Kasi nandun siya kung nasaan yung handaan, nasaan yung pagtitipon, ay naroon din si Jesus. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, ay sabi dito, we are really at home with the Eucharist. We are at home in the breaking of bread together with Jesus. Madaling intindihin para sa atin ang misa na ito ay pagtitipon. Hindi lang ba sa kainan, hindi isang makabuluhang pagtitipon kung saan kasama natin ang Panginoon. Kaya maganda rin balikan itong isang magandang katangian natin mga Pilipino, that we are meal-oriented people. It is in food that we find meaning in our life. Hindi naman dahil puro na lang pagkain. What we mean here is that kapag nakatipon-tipon tayo, mayroong pagkain na pinagsasaluhan, hindi lang para kumain, kundi para i-enjoy ang presence ng bawat isa. Kaya nga maganda rin balikan yung kinaugalian natin na kumain ng sabay-sabay bilang isang pamilya. Hindi yung kanya-kanya, hindi yung may nauna, may nahuli. Sabay-sabay at gamitin yung pagkakataon nila na mag-usap-usap na mas makilala pa ang bawat isa. So ganun tayong mga Pilipinong Katoliko. Ang pagkain ay hindi lang basta kainan. Ang pagkain ay panahon para mas makilala ang bawat isa. So ganun din yung gusto ni Jesus. That's why He is also inviting us to come and eat. May hinanda siyang banquet para sa atin. Siya ay ang ating pagkain, siya rin ang ating guest, siya rin yung ating host. So sana ay huwag natin baliwalain yung invitation ni Jesus na kumain na kasama siya sa pamamagitan ng Santa Misa. So this is who we are. We are meal-oriented people.